May ibang tao na nagagawang bumitaw at sumuko sa laban dahil natatakot na makipagsapalaran. May iba namang nagpapatuloy upang lalong matuto at tumibay. Ikaw, kabarangay, anong laban ang nagturo sa iyo para maging mas matatag at mas matapang na harapin ang bawat hamon ng iyong buhay? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa milyong tagapakinig ng inyong programang Barangay Love Stories. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Isabela. 43 years old na ako sa ngayon at teacher sa isang public school sa Legazpi, Albay. Isa rin sa mga masusugid ninyong taga-subaybay, ang isishare ko po sa inyo ay naranasan ko 25 years ago. Tubong Montalban, Rizal po ako, Papa Dudut. Anak po ako sa pagkabinata ng aking ama. Sa poder po ako ni tatay lumaki at nagkaisip. Iniwan kasi kami ng nanay ko noong 2 years old pa lamang ako. Pakiramdam ko ay sa akin binubunto noon ni tatay ang galit niya sa aking ina. Lalo at kamukhang kamukha ko ang nanay ko, sabi ng mga kapitbahay namin. Nakuha ko raw ang hugis na mukha niya at ang pagiging tsinita. Pati kinis at kulay ng balat na parang Koreana. Kaya po siguro gano'n na lamang kalayo ang loob ng tatay ko sa akin. Lumaki po tuloy akong hindi man lang natikman ang pagmamahal ng isang ama. Simulat sa pool ay wala na pong kaamor-amor sa akin ang tatay ko. Niwala po siyang pakialam sa mga nangyayari sa akin o sa mga pinagdadaanan ko. Madalas niya akong barahin kapag ibinabalita ko ang achievements ko sa eskwelahan. Parang inis pa siya kapag magsasabit ng medal sa akin tuwing recognition at graduation day. Minsan pa nga ay sinabihan niya akong wala namang silbi ang mga medalya ko dahil hindi naman daw pwedeng pakuluan at gawing sinabawan. Hindi rin naman daw pwedeng ibenta kaya wala ring pakinabang. Consistent honor student po ako simula nung elementary hanggang high school. Kaya mataas ang pangarap ko sa buhay, Papa Dudut. Gustong gusto ko pong makatapos ng pag-aaral pero hindi talaga interesado ang aking ama na tulungan akong maabot ang simpleng pangarap kong yon. Tutol siya na mag-college pa ako, Papa Dudut. Tuwing bubuksan ko ang topic tungkol sa kagustuhan kong makatapos ng pag-aaral, ay nauuwi lang sa mga panlalait niya ang usapan namin. Tapos ay pagagalitan niya ako. Gagatungan pa ng madrasta ko na isa ring mainit ang dugo sa akin. Hanggang sa tuluyan na akong nawala ng gana at pag-asa na makatungtong pa ako sa kolehiyo. Hindi na ako kumuha ng entrance exam sa mga university kasi naramdaman kong wala rin namang kabuluhan. Malakas ang loob ni Chamarisa na insultuhin ako at pagsalitaan ng masasakit. Dahil madalas naman niya iyong naririnig sa tatay ko. Minsan pa nga ay hindi man lang ito nangingilag na batukan ako at kurutin kahit sa harap ng aking ama. Alam kasi ng madrasta ko na takot ito na iwanan niya. Palibas ay wala po kasing matinong trabaho ang tatay ko kaya parang sunod-sunuran ito kay Chamarisa. Paminsan-minsan lang nagkakaroon ng gig ang banda niya. At ang kinikita nito ay kulang pa sa pambisyon niya kaya nakaasa talaga siya sa kinakasama. May boyfriend po kasing Hapon ang madrasta ko na dati niyang customer noon sa Japan. Madalas itong magbakasyon sa Pilipinas at ipinapasyal naman ni Chamarisa kung saan-saang mga hotel, mga club at casino. Kaya habang ang buntot ni tatay ay hinihila ni Chamarisa ay kailangan niyang magtiis sa pagbubunganga nito. Isang araw sa huling pagkakataon ay sinubukan kong kumbinsihin si tatay na tulungan ako na makapag-college. Hindi ko akalain na darating sa puntong mauubos din pala ang pasensya ko at aabot sa hangganan ang aking pagtitimpi, Papa Dudut.
sige na po. Gusto ko po talagang makapagtapos ng pag-aaral. Saan mo pa kukuhain ng pera yung tatay mo? Alam mo namang walang trabaho yan. Tart naman! Huwag mo nang ipagduldulan sa mukha ko na wala akong trabaho. Hayaan mo, baka matuloy yung gig namin sa sumulong. Baka makakuha kami ng regular na pwesto ron. Gano'n naman po pala tay Baka pwedeng mag-college na ako. Ano ka ba naman, Isabela? Paano ko suswertein sa trabaho niyan? Hindi pa nga, pinangungunahan mo na. Kahit kailan talaga, buwisit ka! Pero kasi tay, sayang naman po kung hindi ako makakapag-college. Ang kulit mo rin no? Hindi ko alam kung paano ka nakagraduate na may honor Ang hina ng pick-up mo. Ano nga ang itutustos sa'yo ng ama mo? Sa akin lang din umaasa yan. Kaninong perang aasahan mo sa pag-aaral mo? Sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo. Tart naman, pati ba bata papatulan mo pa? Bata pa ba yan? Damulag na yan Kung tutuusin nga, pwede na yan magbanat ng buto na magkaroon naman ng silbi. Para hindi ang dalawa pa kayong pabigat sa buhay ko. Pabigat po pala Bakit ba kayo nagsusumiksik dito? Sino ba kasing may sabi sa inyo na pumatol sa tatay ko? Kayo naman tong may gustong pumasok sa buhay namin Pagkatapos ngayon manunumbat kayo? Makaalis na nga! Aba, saan ka pupunta Hoy! Anong sinasabi mong impacta ka Huwag mo ako pinagtataasan ng boses, ingrata ka Aray, ano ba? Mo! Nagmamalaki ka? Sa akin naman kayo umaasa! Lalaban ka na? Kaya mo na? Kaya mo na ako, Ano ba kayong dalawa? Hindi ba kayo nahihiya? Gabing-gabi na ang iingay nyo pa. Itong anak mo bastos Akala mo kung sino magsalita? High school pa lang natapos niyan, Rex Pero kung makasagot, akala mo may pinagmamalaki na. Ano pa kaya kung makapagtrabaho na yan? Di sisipa-sipahin ka na lang yan. Huwag niyo akong itutulad sa inyo, Chang, na makapalang apog. Sampid lang naman kayo rito Pero kung makaasta kayo, parang kayo talagang nagpapakain sa amin. Bakit, hindi ba? Di ba pera ko ang pinambibili sa lahat ng nilalamon nyo dito? Ako ang nagpapalamon sa inyong mag-ama. Si tatay ang pinapalamon mo, Chang! Pero ako, hindi mo ako palamunin! Lahat ng kinakain ko, pinaghihirapan ko dahil inaalila mo ako sa sarili naming pamamahay. Nakikitira ka lang. Ikaw dapat ang makisama. Kung ayaw mo sa akin, lumayas ka sa bahay namin! Tumigil ka nga, Isabela. Ano bang kagagahan ang pinagsasabi mo dyan? Hindi ka na nahiya sa tiyang mo. Bakit ako mahihiya, tay? Totoo naman ang sinasabi ko. Hindi ka ba talaga titigil? Bakit, tay? Takot kayong lumayas yung kinakasama nyo? Hindi nyo ba talaga kaya magpakalalaki kahit minsan? Paano nyo nalulunok ang mga pinagsasabi niyan sa inyo? Kaya siguro kayo iniwan ni nanay Wala kasi kayong kapangapangarap sa buhay. Kontento na kayo sa ganyan na umaasa sa pinagpunta! Tay, bakit nyo ako sinampal? Kasi, tatanga-tanga ka. Marunong lang ako makontento sa kung anong meron ako. Kung ano lang ang kaya ko. Hindi ako kagaya mo at ang nanay mo na masyadong ambisyosa. Ngayon, kung ayaw mo sa buhay na kaya kong ibigay sa'yo, lumayas ka! Hindi kita kailangan! Yan ang napala mong maldita ka! Wala ka kasing utang na loob! Buisit ka! Nung makalabas ay nilingon ko pa ng isang beses ang bahay namin bago ako tuluyang umalis. Noong araw na yon, Papa Dudut, bit-bit ang isang bag ng damit. Papa Dudut, masakit na mas pinili ng tatay ko noon ang kinakasama niya kesa sa akin. Para kong sinasakal sa sobrang sakit na malamang hindi pala ako mahalaga sa kanya. Na baliwala lang pala ang pagmamahal ko at pagsisikap na patunayang mabuti akong anak. Hindi ko alam, Papa Dudut, kung bakit hindi kaya ni tatay na magpakaama sa akin kahit minsan lang. Ginawa ko naman ang lahat para hindi maging pabigat. Sa totoo lang po ay nasanay na nga akong pagtiisan ang mga pinaglumaang gamit at damit ng iba. Mga gamit na bigay ng mga kapitbahay na naaawa sa akin dahil hindi ako mabilhan ni tatay ng mga bagong damit. Pati mga gamit ko sa eskwela ay puro bigay mula uniform, sapatos hanggang sa notebook. Sa murang edad ay natuto akong tumanggap ng labada at maglinis ng kulungan ng baboy kapalit ng pamasahe papunta ng eskwelahan. Nagtitinda rin ako ng pulburon, kakanin, minatamis at kung ano-anong paninda ng kapitbahay naming gumagawa ng merienda para lamang may pambaon.
Pagkagaling sa eskwela, hindi ako nagrereklamo kung hindi ako natitirhan ng pagkain. Lahat po yun ay tinitiis ko. Papadudot saka ko lang nailabas ang kinikimkim kong sama ng loob nang makasakay na ako ng jeep. Hindi ko na napigilan ang pagpatak ng mga luha ko hanggang napaiyak na ako ng malakas. Hindi ko na pinansin kung pinagtitinginan ako ng ibang mga pasahero. Tinalo na rin po kasi ako ng takot ng mga oras na yon. Hindi ko alam kung saan ako pupunta noon at kung saan ako matutulog. Wala akong kakilala o kahit kaibigan na pwede kong pansamantalang tuluyan. Hindi rin naman ako malapit sa mga kamag-anak namin. Sa sobrang gulo ng isipan ko ay hindi ko na malaya na nakarating na pala ako ng Cubao. Sa paglalakad ko sa lugar ay nakakita ako ng karatula na wanted GRO. Napadalawang isip ako noong una kasi parang alanganing trabaho yon. Pero parang yun na ang sagot sa problema ko. Kasi libre na raw ang pagkain tapos ay pwede pang stay in. Dahil ayokong matulog sa kalsada at wala naman talaga akong alam na mapupuntahan ay lakas loob akong nag-apply. Hindi ko na lang sinabi ang tunay kong edad dahil baka hindi ako matanggap. 17 pa lang kasi ako noon. 9 na buwan pa bago mag-18. Malaking buras naman ako at matangkad. Medyo malusog din ang aking dibdib kaya hindi naman halatang menor de edad ako, papadudot. Nung una ay para akong hihikain sa amoy ng mga usok ng sigarilyo sa loob ng club. Pero nakapag-adjust naman ako kaagad sa sari-saring amoy doon. 2 linggo na ako sa trabaho nang makilala ko si Ronnie Papadudut. 37 years old at isang pulis. Gwapo po siya, matangkad at lalaking-lalaki ang datingan. Mukha rin po siyang mabait at maginoong kausap. Upo ka. Sige na, huwag ka na mahiya. Upo ka na. Samahan mo na ako rito. Okay po. Anong gusto mo inumin? Beer o tequila? Sir, hindi ako umiinom ng alak. Okay lang ba kung pineapple juice na lang ang sa akin? Huwag mo na akong tawagin, sir. Nakakaasiwa. Ronnie na lang. Saka ayos lang sa akin kung di ka umiinom. Mabuti nga yun para makapag-usap tayo ng matino. Hindi naman ako yung tipong mas gustong nilalasing ang babae. Salamat ha. Yung iba kasing customer nagagalit pag hindi umiinom ng alak yung ka-table nila. Hindi naman ako ganon. May ibang balak lang siguro mga ganong lalaki. Bakit? Naka-experience ka na ba ng ganong customer dito? Hindi pa naman. Pero sabi ng mga ibang babae dito, sa dati nilang pinapasukan na club, ganun daw kaya lumipat sila dito. Depende naman yan sa patakaran ng management. May mga club talaga na pinapayagan ng ganyan mga customer. Saka nasa babae na rin yun kung papayag siya. Pero ako kasi, kaya lang ako pupunta sa ganitong lugar para magpalipas ng oras. Para lang magaliw ng konti at may makausap. Kaya pinipili ko rin mga pinupuntahan ko. Gusto ko yung club na tulad nito, tahimik lang. May class sa mga pumapasok kaya komportable at iwas gulo. Madalas ka ba sa mga club? Para kasing ang dami mong alam Hindi naman ako madalas nagagawi sa mga ganito. Minsan lang pag nababagot ako. Nakakasawa rin kasing puro mga barakot na uniformeng nakikita ko sa trabaho araw-araw. Bakit? Ano bang trabaho mo? Militar ka ba? Hindi, pulis ako. Actually, nakadistino ako sa Legazpi. May inaasikaso lang akong ballistic report sa krami. Babalik din ako sa Bicol bukas ng gabi. Kailangan ko kasing tumistigo sa isang kaso Hindi ba parang nakakatakot tumistigo? Hindi naman. Wala naman akong kinalaman sa takbo ng kaso. Sasabihin ko lang naman sa korte kung anong nakalagay sa resulta ng ballistic report. Ganun ba? Ayos din pala yung pagiging pulis. Iba naman pag-usapan natin. Nauumay na ako tuwing pinag-uusapan trabaho ko Ikaw naman ang pag-usapan natin. Sigurado ako, sa ganda mong yan may boyfriend ka na. Ba't ba usong-uso yung linyang yan? Wala pa akong boyfriend. Sakit lang kasi sa ulo yan. Bakit naman sakit sa ulo? Basta. Nga pala, ba't sa ganitong trabaho ka napadpad?
Buti na lang, dissenting club tong napasukan mo. Para ka namang NBI, dami mong tanong. Bigay ko na lang kaya sa'yo yung biodata ko. Nakakatuwa ka naman kausap. Pero seryoso ako. Gusto ko lang malaman kwento ng buhay mo. Ba't ba gustong gusto mong malaman? Hindi naman interesting ang buhay ko. Baka lalo ka lang maumay pag kinuwento ko. Hindi ako mauumay. Interesado talaga ako marinig ang kwento mo. Malay mo, kung sakali may problema ka, makatulong ako. Hindi ko po alam, Papa Dudut, kung bakit parang biglang gumaan ang loob ko noon kay Ronnie. Siguro dahil kailangan ko rin kasi ng makakausap at masasabihan ng mga sama ng loob ko. Pakiramdam ko sa sarili ko noon ay nakatagpo ako sa wakas ng kakampi at balikat na maiiyakan. Namalayan ko na lamang na nagkukwento na pala ako ng talambuhay ko sa kanya. Muntik pa nga akong maiyak noon habang naglalabas ng mga hinanakit tungkol sa tatay ko. Nasabi ko sa kanya lahat ng hirap na pinagdadaanan ko mula pagkabata. Pati dahilan kung bakit ako napasok sa club. Kahit nga ang pangarap kong makatapos ng pag-aaral ay nabanggit ko pa. Siguro'y naawa sa akin noon si Ronnie, Papa Dudut. Kaya inalok niya ako ng tulong. Binigyan po niya ako ng calling card. Sinabi niyang tawagan ko siya kung gusto ko raw mag-aral talaga. Tinanggap ko yung inabot niyang calling card pero wala naman akong balak na tawagan talaga siya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nagkita uli kami ni Ronnie pagkalipas ng 2 buwan. Bumalik po siya sa club na pinapasukan ko. Buti na lang at natsyempohan niya pa ako kasi noong dumalaw siya ulit sa club ay sakto namang pinapalis na ako ng manager namin. Nag-iskandalo kasi ang tatay ko roon at hindi yun nagustuhan ng may-ari ng club. Malas daw sa negosyo ang ganong may gulo sa pamilya. Napahiya kasi si tatay sa mga kabanda niya noong minsang makita ako ng isa sa kanila sa loob ng club kung saan ako nagtatrabaho. Noong makumpirma na nagtatrabaho nga ako doon ay sinabi nito kay tatay at bigla namang nanggulo si tatay sa club kaya nasisanti ako. Buti na lang at binigyan ako ng manager namin ng 3 araw para makahanap ng bagong malilipatang trabaho. Problema po yun para sa akin dahil stay-in ako doon. Makahanap man ako ng bagong trabaho ay wala naman akong matitirhan. Paano na ang pangarap kong maipagpatuloy ang pag-aaral ko kung mababawasan pa ang kaunting perang ipon ko? Hindi ko gustong isuko na lang ng ganon ang pangarap ko. Simple lang naman ang gusto ko sa buhay, Papa Dudut. Ang makatapos ng pag-aaral at magkaroon ng magandang trabaho. Gusto ko ring patunayan kay tatay na hindi masama ang maghangad ng pagbabago. Kaya nang muling ungkatin ni Ronnie ang tungkol sa tulong na sinasabi niya, ay pumayag kaagad ako. Kahit na kinakabahan ay sumama ako sa kanya pabalik ng Bicol kinabukasan. Habang nasa biyahe kami noon ay panayang dasal kong sana'y tama ang naging desisyon kong magtiwala kay Ronnie. Sa totoo lang ay grabe po ang nervyos ko noon. Pero may parte ng pagkatao ko na binibigyang katwiran ang desisyon ko. Pagdating namin ng Bicol ay tumuloy kami sa apartment ng kaibigan ni Ronnie na tinawagan niya bago kami bumiyahe. Maganda at malaki naman ang apartment at kumpleto na sa mga gamit. Base sa pagkakaayos ng buong lugar ay halatang may nakatira doon. May napansin din akong nakaparadang motor sa gilid ng malit na garahe sa labas, Papa Dudut. Halika, tuloy ka. Apartment to ng kaibigan ko. Pinatiran sa akin na libre. Pero bihira lang umuwi rito. Madalas doon ako sa police station natutulog. Baba ko rito mga gamit mo. Salamat. Tara, upo tayo sa sofa. Sige.
Oh, ang lalim nun ah. Iniisip ko lang yung magiging tingin ng may-ari nitong bahay sa'yo. Kasi nga nagpatuloy ka ng ibang tao. Naitawag ko na sa kanya yung tukol sa pagtuloy mo rito. Sabi ko, kasama ko pinsan ko taga Montalban. Payag naman siya na may ibang tumira rito kasama ko. Pero syempre hindi na libre. Naku, parang nakakahiya tuloy sa'yo. Ano ka ba? Di ba sabi ko sagot kita dito? Pati pang enroll mo ngayong semester, ako na bahala. Dala mo ba requirements mo? Oo, pero ang... Ganito na lang, para hindi ka mailang at mag-isip ng kung ano-ano. Klaruhin natin magiging setup natin dito. Sagot ko lahat, tubig, ilaw, bayad sa apartment, at pagkain, pati pang tuition mo. Dadalasan ko rin ng uwi rito para may kasama ka sa gabi. Huwag ka mag-alala, dito ako sa sala matutulog. Ikaw, doon ka naman sa kwarto. Ano, okay na ba sa iyo yung ganon? Okay, pero sure ka ba na dito ka sa sala matutulog? Ano ba iniisip mo? Wala akong balak na masama sa'yo. Bukal sa kalooban ko tong pagtulong ko na to. Wala akong hihingi na kapalit kaya relax ka lang. Saka hindi naman ako manyakis. Hindi kita gagapangin kung yan ang inaalala mo. Sorry, hindi naman sa ganun. Kaya lang... Kaya lang naninigurado ka. May isang salita ako, Isabela. Kapag sinabi ko, pinaninindigan ko. Kaya huwag kang kabahan. Salamat talaga ah. Pero okay lang ba sa'yo kung magtrabaho ako? Nakakahiya naman kasi kung pati mga pampersonal kong gamit sagot mo pa. Naiintindihan ko na gusto mo pa rin magkaroon ng sarili mong pera. Pero anong trabaho ang papasukin mo? Wala naman akong kakilala may-ari ng fast food dito na pwede mong pasukan kung sakali. Kaya kung GRO lang ulit ang papasukin mo, pasensya na pero hindi kita papayagan. Inalis na nga kita sa ganung trabaho tapos babalik ka pa. Marunong naman akong kumanta saka mag-gitara. Natuto ko kay tatay nung bata pa ako. Baka pwede ako mag-perform. Ayos yan ah. Hayaan mo akong bahala sa'yo. May papasok kita sa resto bar ng kaibigan ko. Huwag kang mag-alala, desente dun. Mayayaman at di kotse mga customer. Saka hindi ka gano'ng mapupuyat. Alas 7 hanggang alas 12 lang ang singer dun. 3 sets lang sa isang gabi. At 200 per set ang talent fee. Ano sa palagay mo? Kaya mo ron? Oo naman. Salamat uli ha. Naku wala yun. Mabuti pa magpahinga ka na para makabawi ka ng tulog. Nagugutom ka ba? Hindi pa. Nagmami tayo kanina sa terminal kaya busog pa ako. O paano? Maiwan na kita rito ah. Magre-report lang muna ako sa presinto. Pag uwi ko mamaya, bibili na lang ako ng pagkain natin para sa tanghalian. Sige, ingat ka. Pinag-aral nga ako ni Ronnie Papadudot at ipinasok sa trabaho. Wala siyang ipinangako sa akin na hindi niya tinupad. Napaka-responsable po niya at organized na tao. Alam kaagad niya kung ano ang dapat i-provide sa loob ng bahay at mga dapat pagkagastosan. Malayong malayo sa tatay kong tamad at walang diskarte sa buhay. Wala rin ako naging problema sa setup namin. Maginoo po si Ronnie. Hindi ko siya nakitaan ng kahit kaunting mali siya at hindi siya nag-take advantage sa akin. Thoughtful din po siya at sweet na tao. Kahit halos hindi kami nagkikita dahil nga pareho kaming wala sa bahay sa umaga pero sinisiguro po niyang may pagkain ako lagi. Nagiiwan din siya ng sticker notes sa pinto ng ref at laging nagpapaalala na kumain muna ako bago pumasok sa school at resto bar. 6 na buwang halos ganon ang sitwasyon namin. Tulog na siya tuwing dumarating ako galing sa trabaho at tulog naman ako kapag umaalis siya para pumasok. Tinatawagan ko na lamang siya sa tanghali kapag lunch break namin sa school para magpasalamat sa iniiwan niyang pagkain sa umaga at mga pasalubong sa gabi. Pero isang araw ay namalayang ko na lang na parang nade-develop na ako kay Ronnie Papadudot. Pinilit ko pong labanan ang nararamdaman ko dahil natatakot ako. Pero habang tumatagal ay parang tumitindi ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya unti-unti ko na siyang iniwasan. Ayaw ko po kasing mas lumalim pa ang feelings ko sa kanya, Papadudot. Gusto ko na nga sanang lumipat na lamang noon sa kung saang boarding house para makaiwas. Pero hindi ko naman alam kung ano ang idadahilan ko kay Ronnie. Baka isipin niyang pagkatapos akong tulungan ay basta ko na lamang siyang lalayasan.
Isang madaling araw pag-uwi ko galing sa trabaho ay wala pa si Ronnie sa apartment. Sa pagod at paghihintay ko sa kanya ay nakatulog ako sa sofa, papadudot. Gising ka. Ba't dito ka natulog sa pwesto ko? Ba't di ka doon sa kwarto mo? Pasensya na. Hinihintay kasi kita. Nag-alala ako sa'yo kasi wala ka pa pagdating ko kanina ng alauna. Parang di ko maalala na kasama sa usapan natin na hintayin mo akong makauwi. Mukhang nakainom ka. May problema ka ba? Ano naman ang pakialam mo kung may problema ako? May magagawa ka ba? Tumayo ka na dyan, bilisan mo. Gusto ko na umupo. Ba't bang sungit mo? Ayan, di umupo ka. Yun, nakaupo rin. Salamat ah. Galit ka ba? Tinatanong lang naman kita kasi concerned ako sa'yo. Ako galit? Langya na yan. Ako pa tatanungin mo kung galit ako? Samantalang ikaw tong umiiwas sa akin? Dapat ako nagtatanong sa'yo niyan eh. Ano ba nagawa ko sa'yo? Ba't bigla mo na lang ako iniwasan na parang may nakakahawa akong sakit? May nasabi ba akong hindi mo nagustuhan? May nagawa ba ako masama? Nabastos ba kita? Sabihin mo! Para naman hindi ako mukhang gago na nag-iisip ko anong kasalanan ko sa'yo. Wala ka namang nagawang mali. Kaso lang… Wala naman pala eh. Ba't mo ako iniiwasan? Hindi mo ba alam kung ano epekto sa akin ang ginagawa mo? Nasasaktan ako. Nasasaktan ako kahit hindi naman dapat. Kasi nga mahal kita. Mahal na kita, Isabela. Sorry, hindi ko naman gustong iwasan ka. Pero kasi ano? Trip mo lang? Buisit! Kasi ayokong lalong mahulog ang loob ko sa'yo. Ano sabi mo? natatakot kasi akong malaman mo na gusto na kita. Teka, ulitin mo yung sinabi mo. Next month ko uulitin. Sa dibo ko. Debo? Ibig mo sabihin 17 ka pala ngayon? Lintik, ba't di mo lang sinabi? Ha? Hindi mo naman tinanong eh. Saka ba't ba nagagalit ka na naman? Wala. Kalimutan mo na lang mga nasabi ko kanina. Tama ka. Bata ka pa kaya mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. O yan, matulog ka na uli dyan sa sofa. Sandali, Ronnie. Saan ka pupunta? Sa lugar kung saan walang minor de edad na tulad mo. Papadudot yung paghihintay ko kay Ronnie ay nauwi sa pagtatalo. Dumating siyang lasing mga 3:00 ng madaling araw at nagkasagutan kami. Ang buong akala ko ay okay na kami matapos naming masabi ang mga nararamdaman namin para sa isa't isa. Hindi ko alam kung ano ang nasabi ko na ikinagalit niya, Papadudot. Pero pagkatapos ng pag-uusap namin yon ay siya naman ang parang umiwas sa akin. Bigla na lamang po siyang hindi na umuwi noon sa apartment sa presinto na siya laging natutulog. Aaminin ko, Papadudot, na nasaktan ako sa ginawa niya. Hindi ko kasi alam kung bakit bigla na lamang siyang nagbago. Ako naman tuloy yung nag-isip kung ano ang nagawa kong kasalanan. Kung sa bagay, naisip kong baka nga mas mabuti na ganon para masigurado ko rin ang nararamdaman ko. Baka mamaya ay nababaitan lamang ako sa kanya kasi super sweet at thoughtful niya, Papadudot. Pwedeng na-attract lamang ako kasi napaka-gentleman niya. O baka naman sobrang tumatanaw lamang ako ng utang na loob. Naisip ko rin na baka nakikita ko lang siyang father figure. First time ko po kasi na magkagusto at humanga sa lalaki
kaya nalilito ako. Sa lahat ng hirap na pinagdaanan ko ay wala akong naging interes sa mga crush noong mga panahong yon. Nakafocus lang talaga ang isipan ko noon na makapagtapos ng pag-aaral. Kung paano ako kikita para may pambaon sa eskwela. Kaya wala akong panahon na magkagusto sa lalaki. Tsaka bago ko nakilala si Ronnie, may punto na ang tingin ko sa mga lalaki ay puro katulad lamang ng malupit kong tatay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mga 2 linggo na noon mula noong simulan akong iwasan ni Ronnie. Nakakalungkot kasi nag-18 ako nang hindi niya alam. Siya sana ang gusto kong kasama noong debut ko at unang beses ko sana yon na magse-celebrate, pero nag-birthday pa rin akong mag-isa. Kung sa bagay ay sanay na akong lumilipas ang espesyal na araw na baliwala lang. Pero isang gabi noon ay may isang customer na nagpupumilit na ihatid ako pagkatapos ng set ko sa resto bar. Siyempre tumanggi po ako. Ayoko po kasing may makaalam kung saan ako umuwi. Nakakahiya naman kasi kung may lalaking dadalaw-dalaw sa akin sa apartment. Parang kabastusan yon sa part ni Ronnie dahil siya ang nagbabayad ng renta. Nakikitira lang naman ako roon. Pero nakakainis dahil napakakulit talaga ng customer na yon. Talagang pinipilit akong sumakay sa kotse niya kahit na binabara ko na siya ng matindi. Katatanggi sa alok niyang paghatid, Papa Dudut, ay buti na lang biglang dumating si Ronnie. Nagmamadali akong sumakay sa motor niya at iniwan namin yung makulit na customer at bumiyahe kami pauwi, Papa Dudut. Ba't ka kinukulit ng kumag na yon? Anong sabi sa'yo nun? Gusto niya akong ihatid pa uwi. Gusto kang ihatid? Baka gusto niyang ihatid siya ng bala ko sa huling tungan niya. O baka naman kasi pinakita mo ng motibo kaya naglalaway sa'yo ng parang aso. Anong motibong sinasabi mo? Sa loob pa lang ng bar talagang makulit na yun. Lasing na kasi. Kinukulit ka sa loob ng bar pa lang? Anong sabi ni paring Eric? Wala si boss kanina eh. Kaya pala nakabuelo ka kasi walang bantay sa'yo. Akala mo siguro hindi ko malalaman oh. Hindi mo alam, kahit hindi ako nagpupunta sa trabaho mo, nakasubaybay pa rin ako sa'yo. Kaya alam ko kung may tukbol na pumaporma sa'yo. Ba't ba ganyan ka makapagsalita? Kasalanan na ba ngayon kung may kumausap sa akin? Mapipigilan ko bang mga customer na kausapin ako? Tsaka ano naman sa'yo kung ligawan ako? Wala namang batas na nagbabawal ligawan ng mga single ah. Kaya ba nagpapaligaw ka sa trabaho? Akala ko ba gusto mo makatapos ng pag-aaral? Kung ba may nandiligaw sa akin, hindi na ako makakapagtapos? Saka kasama ba sa usapan natin na bawal magpaligaw sa trabaho? Parang wala naman akong maalala. Ganon. Di nagpapaligaw ka nga. Langya talaga. Ano ba, Ronnie? Huwag mong sipain yung upuan. Atat ka na pala magkaroon ng lalaki. Kating-kating ka na pala. Ba't ka pa lumalayo? Andito naman ako. Ba't di na lang ako subukan mo? Sisiguraduhin ko sulit na sulit ka sa akin. Bastos ka! Anong akala mo sa akin? Uhaw sa lalaki? Kung makapagsalita ka parang hindi mo ako kilala. Bakit? Nagpakilala ka ba? Hindi mo nga sinabi sa akin kung ilang taon ka na talaga eh. Dahil lang ba sa pesting edad na yan kaya binabastos mo na ako? Bakit di mo na lang kasi ako diretsahin na nabibigatan ka ng kasama ako? Na napipilitan ka lang na panindigan ng mga pangako mo? Maiintindihan ko naman kung gusto mo na akong paalisin eh. Wala ka naman talagang obligasyon sa akin dahil hindi naman tayo magkaano-ano. Sorry, nabigla lang ako sa mga sinabi ko. Hindi naman ganun ang ibig ko sabihin. Ano ba kasi pinagpuputok ng butsi mo? Inaano ba kita? Wala naman akong ginagawang masama sa'yo ah. Sige, sasabihin ko na sa'yo kung bakit ako nagkakaganito. Hindi ko alam paano sasabihin, nagsiselos ako. Nagagalit din ako. Ayoko may ibang lalaking umaligid sa'yo. Ayokong popormahan ka na kung sino-sino. Lalong ayoko may nang babastos sa'yo. Dahil pag nagkataon, makakapatay talaga ako.
Papa Dudut, hindi ko alam kung ano ang meron sa mga salitang yon ni Ronnie pero damang-dama ko ang sobrang pagmamahal sa mga sinabi niya. Kaya pagkatapos ng gabing yon ay muli kaming nagkaayos. Dahil nga mahal ko rin naman talaga siya ay nagpa siya na kaming iakyat sa next level ng aming relasyon. Tuluyan na po kaming nagsama na parang totoong mag-asawa. Naging maayos at masaya naman ang pagsasama namin bilang magka-live-in. Ramdam na ramdam ko ang pag-aalaga at pagmamahal ni Ronnie sa akin. Lagi siyang nakasuporta sa lahat ng bagay, lalo na sa aking pag-aaral. Siya ang unang-unang pumupuri at nakaka-appreciate sa mga ginagawa ko. Siya ang naging support system ko sa pagsisikap kong abutin ang mga pangarap ko. Kitang-kita ko sa kanya na proud siya sa bawat achievement ko, Papa Dudut. Yun ang mga bagay na hindi ko naranasan sa poder ng sarili kong ama. Sa unang pagkakataon, Papa Dudut, ay naranasan ko kung paano pahalagahan, alagaan, at mahalin. Pakiramdam ko po noon ay hindi na ako mag-isa sa laban sa buhay. Ronnie's love brings out the best in me, Papa Dudut. Kaya naman ibinuhos ko rin ang lahat ng kaya ko para sa aming pagsasama. Saka pa lang sana namin pag-uusapan ang tungkol sa kasal kapag tapos na ako sa pag-aaral. Pero ang lahat ng planong yon ay hindi rin pala matutupad dahil sa isang hindi inaasahang pangyayari. 20 years old na ako noon at 39 na si Ronnie. Nakakatuwa sana kasi 2 years na kami noong nagsasama. Pero yun din yung panahon na dumating ang isang dilubyong sumubok sa aking paninindigan bilang babae. Natuklasan ko po isang araw na may pamilya na pala si Ronnie. Meron na siyang asawa at mga anak. Dumalaw kasi ako noon sa presinto nila para sana sorpresahin siya sa 2nd anniversary namin. Pero ako po ang nasorpresa. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay parang nagmukha akong tanga. Sinamantala ni Ronnie ang sobrang tiwala ko sa lahat ng mga sinabi niya. Isang pulis sa presinto ang nagsabi sa akin na ang opisina ni Ronnie ay nasa crime laboratory na nasa loob ng kampo. Dali-dali akong pumunta roon para patunayan sa sarili ko kung totoo nga na naroon si Ronnie. Pero hindi ako pinatuloy ng guard sa gate noong sabihin ko kung sino ako at sino ang sadya ko sa loob. Hindi raw ako maaaring tumuloy dahil kararating lang daw ng tunay na asawa ni Ronnie galing sa Maynila at baka magpang-abot daw kaming dalawa. Hindi naman po ako sinigawan ng guard ng mga oras na yon. Pero parang bigla akong nabingi. Daig ko pa ang nabagsakan ng bomba sa mga narinig ko. 2 kasinungalingan ni Ronnie ang natuklasan ko ng mga sandaling yon. Kaya pala bibihira na niyang banggitin ang tungkol sa trabaho niya pati ang tungkol sa kasal namin ay parang iniiwasan niya kapag nag-uungkat ako. Sa sobrang tiwala ko at pagmamahal ay hindi ko na napansin ang mga kakaibang kilos niya noon na parang laging may tinatago. Bago pa ako mapaiyak ay umalis na ako ng kampo na yon at umuwi na. Habang pauwi sa apartment namin ay isa-isang nag-flashback sa isipan ko ang gabing nakilala ko si Ronnie. Hindi pala siya naiiba tulad ng inaakala ko. Han, ano yan? Bakit ka umiinom? May problema ka ba? Hindi ka naman umiinom ah. Huwag mo ako matawag-tawag na Han! Demonyo ka! Manloloko! Ano bang problema mo? Akin na nga yan. Bitawan mo yung baso, Ronnie! Akin na sabi. Huwag mong hawakan tong baso ko! Walang iya ka? Wala ka ba talagang balak umamin? Paninindigan mo talaga yung drama mo? Maang-maagan talaga yung acting mo? Ano bang sinasabi mo, Han?
Huwag ka na kasing umarte dyan na parang wala kang alam sa sinasabi ko! Demonyo ka! Alam ko na lahat, Ronnie! Alam ko nang may pamilya ka na! Sorry, hindi ko naman ginustong saktan ka. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Sa ganito? Na ano? Na malalaman ko rin pala na niloloko mo ako? Alam mo, ang sakit lang. Kasi nagtiwala agad ako sa kabaitang pinakita mo. Akala ko totoo lahat yon. Akala ko wala ka talagang ibang intensyon sa akin kaya mo ako tinulungan. Yun pala, kinukuha mo lang ang loob ko. Tulad ka rin pala ng iba, mapagsamantala! Wala naman talaga akong ibang intensyon noon. Gusto lang naman talaga kitang tulungan. Hindi ko naman akalain na mahuhulog ang loob ko sa'yo. Hindi ko naman pinlano to. Plinano mo! Kasi kung hindi, sana sinabi mo kaagad! Para nagkaroon man lang sana ako ng chance makapag-isip bago nakipagrelasyon sa'yo. Kung gusto ko bang maging kabet o hindi. Sana sinabi mo para nagkaroon ako ng choice. Pero hindi eh. Umpisa pa lang, sinadya mo nang magsinungaling. Isabela, sasabihin ko naman talaga eh. Naunahan lang ako ng takot. Mahal na mahal kasi kita. Hindi ko na kayang mawala ka. Pwede ba yun? Paano yung asawa mo? Hindi mo siya mahal? Palagay mo maniniwala ako sa'yo? Nire-respeto ko siya dahil nanay siya ng mga anak ko. Yun na lang ang nararamdaman ko para sa kanya. Please naman, unawain mo ako. Ngayon lang ako nagmahal ng ganito katindi. Hindi ko pa ito naramdaman sa kahit sinong babae, kahit sa asawa ko. Isipin ko pa lang na mawawala ka sa akin, parang hindi ko na matatanggap. Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Ronnie! Palagay mo natutuwa ako sa sinabi mong ako lang ang minahal mo? Anong kasiguraduhan ko na hindi mo rin gagawin sa akin tong ginawa mo sa asawa mo? Kapag nakakita ka ng higit sa akin, anong assurance ko na hindi mo rin ako lolokohin? Ngayon pa nga lang, hindi mo na kayang maging tapat sa akin eh. Kaya please din, tapusin na lang natin to. Naayusin ko na mga gamit ko. Bella, please naman. Huwag mo gawin sa akin to. Mag-usap Bitiwan tayo. mo ako! Teka lang, sandali. Sabi, bitiwan mo ako! Uy! Ano ba bang gusto mo pag-usapan natin? Malinaw na sa akin lahat. Hindi mo na kailangan ipaliwanag ang sarili mo. Kaya kung totoong mahal mo ko, hayaan mo na akong umalis. Huwag mo akong ilubog ng husto sa kasalanan. Dahil kahit kailan, hindi ko pinangarap maging kabet. Wala nang nagawa si Ronnie nung umalis ako, Papa Dudut. Pakiramdam ko na mga oras na yon ay hindi ako makahinga sa sama ng loob. Parang gustong sumabog ng dibdib ko sa sobrang sakit. Mas grabe sa sakit na nararamdaman ko noong lumayas ako sa amin. Umiiyak akong daig pang namatayan habang sakay ng tricycle papunta sa boarding house ng kaklase ko. Pagkatapos ng hiwalayan namin ni Ronnie ay saka ko lang naisip na masyado pala akong naging desperadang makaranas ng pagmamahal. Deep inside pala ay isa rin yon sa mga pinapangarap ko. Yun din kasi ang kulang sa buhay ko. Hindi ko naranasang mahalin simula pagkabata kaya nahulog ang loob ko kay Ronnie dahil pinunan niya ang lahat ng kulang sa akin. Dumating siya sa buhay ko na parang knight in shining armor. Pero hindi tulad ng mga fairy tale ay hindi pala lahat ng love story ay may happily ever after na ending. Gaya na lamang ng sa aming dalawa. Kalaunan ay natanggap din niya ang pakikipaghiwalay ko. Nabalitaan ko na nagpalit na siya ng destino. Naiwan naman ako sa Bicol at tinapos ang 3 pang natitirang semester ko sa college. Nag-working student ako at tinuloy ko ang pagtugtog sa resto bar ng kaibigan ni Ronnie. Hindi naman naging kaso sa may-ari ang paghihiwalay namin ng kaibigan niya. Ipinakiusap din ako ni Ronnie sa kanya na alalayan ako.
Bigyan lang ako ng trabaho hanggang sa makagraduate. Nakatulong ang trabaho kong yon para matustusan ko ang pag-aaral ko hanggang sa makapagtapos ako. Nang makapasa ako sa board exam at matanggap na teacher sa isang public school sa Legazpi, ay umuwi ako sa bahay namin sa Montalban para kumustahin si tatay. Pero napaiyak ako nang abutan ko siya na nasa nakakaawang kalagayan at nag-iisa. May sakit na ito sa atay at iniwan na siya ni Tia Marisa. Isang linggo ko rin siyang inalagaan sa ospital bago namatay si tatay, ay nakahingi pa siya ng tawad sa akin sa lahat ng pagkukulang niya. Lumipas ka ang maraming taon, Papa Dudut. Sa ngayon ay masaya na akong naninirahan dito sa Daraga Albay. Malapit lang po ito sa eskwelahang pinagtuturuan ko. Nakatakda akong ikasal sa aking boyfriend na hindi ko na lamang papangalanan. Natagalan man bago ako natutong magmahal muli ay hindi ko pinagsisihan ang lahat. Nalimutan ko na rin ang sakit ng nakaraan ko pero hindi ang mga aral na natutuhan ko sa mga taong naging bahagi ng kabataan ko. At gaya ni tatay at ni Ronnie, silang nagturo sa akin ng kahulugan ng self-love. Pinili kong mahalin ang sarili ko para makapagbigay ako ng puro at totoong pagmamahal. Tulad ng pagmamahal ko ngayon sa aking newfound love. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko, Papa Dudut. At sa lahat ng mga kabarangay na palagi nakatutok sa inyong programa. Salamat ng marami sa pakikinig sa aking pinagdaanan. Taos-pusong pasasalamat din po sa inyong programa sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong maibahagi ito ang aking kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa. Nawa ay manatiling number 1 sa Himpapawid ang Barangay LS. Sana po ay pagpalaing kayo palagi ng may kapal. At sa lahat ng bubuo ng Barangay Love Stories, ang inyong kapuso at kabarangay, Isabela. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 Lahat ay handa nating gawin pag magulang na tayo. Ultimo, pagkaing isusubo natin ay ibibigay pa natin sa ating mga anak. Ikaw, kabarangay, gaano mo kamahal ang mga anak mo? Dear Papa Dudut, ang pagiging magulang na yata ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa akin. Simula kasi noong nagkaanak ako ay marami akong natutunan sa buhay, lalo na ang pagsasakripisyo. Hindi ko naman sinasabi na perpekto na akong tatay, pero napatunayan ko sa sarili ko na wala akong hindi kayang gawin, alang-alang sa aking mga anak. Ako po si Manny, 56 years old, taga Quezon City at masugid na tagapakinig ng Barangay Love Stories. Naisip kong sumulat sa Barangay LS 97.1 para magbahagi ng kwento ng buhay ko. Sana po ay kapulutan po ito ng aral at inspirasyon ng mga kabarangay natin. Lalo na sa mga katulad kong magulang. Tubong Malay-Balay, Bukidnon ako bago ako napadpad sa QC. Noong 14 anyos ako, sumama ako sa tiyuhin ko para mag-construction worker sa Maynila. Dito na rin ako nakapag-asawa at nagkaanak, Papa Dudut. Akala ko ay madali ang buhay dito pero nagkamali ako. Lalo na at hindi permanente ang aming trabaho. Iyon ang madalas naming pagtalunan ng misis kong si Janice. Kaya nga kapag bakante ako ay sumasilent ako bilang payaso sa mga binyag, birthday at kung minsan ay sa kasal. Nirecruit kasi ako noong kasamahan ko sa construction na ganun din ang ginagawa. Noong una akala ko ay mahirap magpayaso pero kapag nagamay mo na, madali lang pala, Papa Dudut. Masasabi kong nag-iibang tao na ako kapag
naka-makeup at nakasuot na ng costume. At kapag nagpapatawa na ako sa harapan ng mga tao, nakakalimutan ko ang mga problema ko, Papa Dudut. Teka, paubos na pala itong nilalagay ko sa muka. Kailangan kong bumili ng bago kasi may show ako sa susunod na linggo. Ano na naman yung nadidinig ko na bibilihin mo, Manny? Ikaw pala, mahal. Yung nilalagay ko sa muka. Kasi may show ako next week. Naimbitahan ako dun sa binyag ng anak ng kasamahan ko sa construction. Magkano naman ibabayad nila sa'yo dyan? Ano kasi mahal eh. Tungkol sa bagay na yon, Huwag mo sabihin na libre na naman yung pupuntahan mo. mag-aabot na lang daw ng ulo ng lechon yung kaibigan ko pambayad. Bigay daw ng tsuhin niya yun pandagdag handa nila. Medyo kinapos kasi sila sa budget. Hindi na isama yung para sa payaso. Ulo ng lechon? Ano namang gagawin natin doon? Pwede nating ulamin yun ng ilang araw. Alam mo namang hindi ako mahilig sa lechon. Tsaka bakit ka pumayag? Hindi ko na natanggihan eh. Tapos kinuha na rin niya akong ninong ng anak niya. Sabi ko yun na lang regalo ko. Ay, naku naman! Hayaan mo na, minsan lang naman. Anong minsan? Nung nakaraang nagpayaso ka, hindi ka rin binayaran. Umuwi ka pa ritong gutom na gutom kasi naubusan ka ng pagkain dun sa birthday na pinuntahan mo. Nagsorry naman yung kumare natin, mahal. Tsaka kinabukasan, inabutan naman niya ako ng mga inani nilang papaya at kamatis. Ayos na rin kasi naigulay natin, di ba? Ay, hindi yun ayos kasi hinahayaan mong bayaran ka lang ng kung ano-ano ng mga kakilala mo. Di mo man lang ba naisip na kailangan din natin ng pera? Naisip ko naman yon. Kaya nga nagsisikap ako sa pagkatrabaho sa construction kung hindi ako nagpapayaso. Dapat kasi mag-construction ka na lang kaysa magpayaso. Wala ka namang napapala sa kakaganyan mo. Tapos ngayon, gusto mong bumili ng panlagay sa mukha mo pero wala ka namang kita dyan. Ay, hirap kasi sa'yo, Manny. Puro kakawang gawa. Mabubuhay ba ng pagkakawang gawa mong pamilya natin? Mahal, sana naman papunta yung usapan nating to. Saan pa ba? Di sa dapat nitong tumbukin. Baka nakakalimutan mo. May pamilya kang binubuhay. Hindi na nga sapat yung kinikita mo sa pagkukonstruction tapos naghahanap ka pa ng pagkakagastusan. Mabuti sana kung may kinikita ka dyan sa pagpapayaso mo wala naman. Marami naman ako napapasayang mga bata. Kaya ayos na rin yun, mahal. Hindi tayo mabubuhay ng pagpapasaya mong yan. Kaya kung ako sa'yo, tigilan mo na yung pagpapayaso. Mahal naman. Huwag mo nga ako matawag-tawag na mahal. Hindi ka pupunta dun sa binyag ng anak ng kaibigan mo. Kung gusto nila ng payaso, bayaran ka nila. Pero naka-oo na ako. Nakakahiya naman kung aatras ako. Ay, wala akong pakialam. Tsaka sila dapat ang mahiya. Kasi gusto pala nila ng payaso sa binyag ng anak nila. Di sana, pinag-ipunan nila. Hirap sa mga taong yan, ginagamit yung pinagsamahan nyo para makalibre. Kung gusto nila, sila na lang yung magpayaso, nakatipid pa sila. Janice naman eh. Seryoso ako sa sinabi ko. Pag nalaman kong pumunta ka sa binyag na yun, mananagot ka sa akin. Ay, mabuti pa. Maghanap ka na lang ng ibang mapagkakakitaan kaysa magpayaso. Tsaka kung tutuusin, hindi ka naman magaling. Hindi ka nakakatawa. Sobra ka naman magsalita. Matagal ko na kayang ginagawa ang pagpapayaso. Matagal na nga, pero parang tanga pa rin. Hindi ka naman magaling umarte. Sobrang OA. Hindi naman yata tama na insultihin mo yung trabaho ko. Ay, trabaho palang tawag mo dyan? Para ka kasing naglalaro lang. Kasi kung trabaho nga yan, sana kumikita ka ng pera. Kaso hindi. Dagdag gastos pa. Ang hirap-hirap na nga ng buhay. Bilang padre di pamilya, masakit sa akin na hindi ko kayang ibigay ang pangangailangan ng mga anak ko. Yun bang kahit na anong pagsisikap ko sa buhay, kulang na kulang pa rin ang mga pagsasakripisyo ko. Kulang na lang ay gawin kong araw ang gabi para lamang magtrabaho, pero madalas ay hindi pa rin sapat ang pera na nailalagay ko sa bulsa. Kaya lagi kami nag-aaway ni Janice. Bagay na hindi rin lingid sa kaalaman ng panganay naming anak na si Elsie, Papa Dudut. Sa totoo lang ay nahihiya ako sa panganay ko kasi naiintindihan na niya ang buhay namin. At alam niya ang rason kung bakit kami nagtatalo ng nanay niya.
Mahal na mahal ko ang mga anak ko. Sila ang buhay ko. Sila rin ang dahilan kung bakit ako nagsisikap. Kaya nga kahit na ano pang mga masasakit na salita ang sabihin sa akin ni Janice ay hindi ko na lamang masyadong dinadamdam. Sa halip ay mas lalo akong nagsika para maging mabuting tatay sa mga anak ko. Buti na lang kahit papaano ay biniyayaan ako ng maunawaing anak. At kahit na hindi ko na ibibigay sa kanila ng kapatid niya, ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi naging mapaghanap, ang panganay ko, Papa Dudut. Tay, kape niyo po. Ay nako, nag-abala ka pa nak. Pero salamat sakto, di pa ako nagkakape. Mukhang busy po kayo dyan sa pagtutupi ng costume niyo May show po ba kayo? Ay, wala nak. Hindi ako tuloy Bakit po? Nalaman kasi ng nanay mo nung nakaraang araw. Ayun, nagalit siya kasi di naman daw ako babayaran nung kukuha sa akin para mag-show. Kaya hindi niya ako pinatuloy. Hindi naman po ba nakakaya dun sa kausap niyo? Siyempre nakakahiya. Pero ayos lang naman daw kasi nga wala rin naman siyang maibabayad sa akin kundi yung ulo ng lechon sa handaan nila. Ulo ng lechon? Masarap po yun. Kaso ayaw ng nanay mo nun. Hindi raw siya mahilig sa lechon. Nanay talaga? Pero naisip ko na may punto rin naman siya. Naawa lang naman ako dun sa kaibigan kong yun na magpapabinyag ng anak. Kaya sinabi kong pwede ako magpayaso sa kanila ng libre. Kaya lang nung nakaraan, ganun din yung ginawa ko. Nagpayaso ng libre dun sa birthday nung kumare namin ng nanay mo. Kaya galit na galit siya sa akin. Nag-away kami. Yun po ba ang dahilan kung bakit hindi niya kayo kinakausap, Tay? Oo. Kaya nga napag-isip-isip ko na titigilan ko ng pagpapayaso. Tay, wag. Gustong-gusto po namin ang kapatid ko kapag nagpapayaso kayo. Kaya wag po kayong tumigil. Pero ayaw ng nanay niyo sa ginagawa ko, nak. Sabi niya hindi raw ako magaling umarte. Parang OA daw. Hindi lang po na-appreciate ni nanay yung ginagawa niyo. Pero kami na-appreciate namin, Tay. Kaya wag po kayong titigil kasi maraming bata ang malulungkot. Buti ka pa, nak. Suportado mo ang tatay. Salamat Walang anuman po, Tay. Tsaka kahit nung maliliit pa kami ng kapatid ko, masayang-masaya na kami kapag nakikita namin kayong naka-costume at nagpe-perform sa maraming tao. Galing niyo po kaya magpatawa. Tapos ang astig pa ng magic tricks niyo. Nako, baka binobola mo lang ako Hindi ko po kayo binubola. Sinasabi ko po yun kasi gusto ko malaman nyo na proud kami magkapatid sa ginagawa nyo, lalo na sa pagpapayaso nyo, Tay. Lagi ko nga po kayong binibida sa mga classmate ko. Bilib na bilib sila sa inyo. Talaga? Opo. Parang nahiya ako bigla, nak Huwag po kayong mahiya, Tay. Maniwala po kayo sa sinasabi ko. Yung sinabi ni nanay, hayaan nyo na lang po yun. Ikilala nyo naman si nanay Laging mainitin ang ulo, lalo kapag walang pera. Yun nga Minsan, ang hirap pasayahin ng nanay nyo. Pakiramdam ko tuloy ang laki ng pagkukulang ko sa pamilya natin bilang haligi ng tahanan. Hindi po totoo yan. Kasi nakikita ko po na nagsisikap kayo. Dala-dalawa nga pong trabaho nyo Tsaka hindi nyo po kami pinapabayaan. Kaya para sa amin, kayo po ang the best tatay. Salamat, nak. Gumaan ang loob ko sa mga sinabi mo. Hayaan mo, gagalingan ko pa ang mga ginagawa ko para lalo kayo maging proud sa akin. At magsisikap ako ng husto para sa pamilya natin. Nakilala ko si Janice noong araw dito sa Maynila. Nagkatrabaho siya bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya malapit sa lugar kung saan kami gumagawa ng bahay. Maganda ang misis ko, morena at may dimple sa kanang pisngi. Nagkagustuhan kami hanggang sa nabuntis ko siya. Kaya lang ay pinaalis siya ng amo niya sa pinapasukan niya noong nalaman ng relasyon namin, Papa Dudut. Walang kamag-anak sa Maynila si Janice dahil tulad ko ay probinsyana rin siya.
Taga-Aklan ang pamilya niya at doon na kami nag-decide na magsama at sa tulong ng tiyuhin ko ay nakahanap kami ng murang mauupahan kung saan ay doon na rin pinanganak si Elsie. Parehong malapit sa akin ang dalawa kong anak na babae, Papa Dudut. Pero mas close lang talaga sa akin si Elsie. Bukod doon ay matalino rin ang panganay namin ni Janice. Masipag siyang mag-aral at pangarap niyang maging negosyante balang araw. Lagi niyang sinasabi sa akin na gusto niya akong matayuan ng negosyo para hindi na ako mamasukan sa construction. Kasi raw ay nakakapagod doon at lagi pa akong bilad sa araw. Kahit na lalaki ako ay hindi ko napigilang maiyak noong sabihin niya sa akin yon, Papa Dudut. At bilang tatay ay pinangako ko sa sarili ko na pagtatapusin ko ng pag-aaral ang mga anak ko para matupad ang mga pangarap nila sa buhay nila, Papa Dudut. Bilang isang ama ay gagawin ko ang lahat para sa mga minamahal kong anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Minsan bago ako matulog sa gabi ay lagi akong nagdarasal sa Diyos na sana'y magkaroon ng himala. Yun bang pagising ko sa umaga ay maayos na ang buhay namin? Pero imposible namang mangyari yon dahil lahat ng umaasenso sa buhay ay masipag at nagsisikap. Kaya yon ang eksakto kong ginawa pero nahihirapan lang ako kapag si Janice na yung mismong hindi sumusuporta sa akin sa mga ginagawa ko. Lagi niya kasi akong kinukutya sa pagpapayaso ko, kaya naman nasasaktan ako. Pero para sa akin ay marangal na trabaho yon, Papa Dudut. Kung sa bagay, hindi ko naman masisisi si Janice kung ganon na magmaliit siya sa hanap buhay ko. Para sa kanya ay hindi yon maipagmamalaki sa ibang tao. Ang hirap din naman kasing mag-apply ng disenteng trabaho lalo na at elementarya lamang ang natapos ko sa pag-aaral. Pero buti na lamang at naunawaan ng panganay namin ang aming buhay. Kaya nga Papa Dudut, naging katulong ko na rin siya sa paghahanap buhay kahit na nag-aaral pa lamang siya sa kolehiyo. Madalas siyang umi-extra bilang waitress sa catering business ng kaklase ko. At pagkatapos na kapag kailangan nila ng payaso ay kinukuha nila ang serbisyo ko, Papa Dudut. Kain muna kayo. Salamat, Nak. Sakto, gutom na ako. Katatapos lang ng show ko eh. Kita ko nga po. Ang daming mga bata yung natuwa. Oo nga eh. Di ako agad nakaalis kasi marami rin nagpa-picture. Sabi sa inyo tay magaling kayo magpayaso. Salamat, Nak. Kasi tinandaan ko yung sinabi mo. Kaya lalo ko pang ginalingan kanina. Tsaka para sulit naman yung ibabayad sa akin dito. Sigurado po ako na sulit yun kasi maraming natuwa at nag-enjoy. Kahit nga yung mga matatanda, nakikipalakpak kanina. Nakita ko po yun kasi nandun ako sa likod, nanunood sa inyo. Ikaw talaga. Ang swerte ko nagkaroon ako ng anak na katulad mo. Yun bang mabait na tapos suportado pa ako? Mas maswerte po kami kasi naging tatay namin kayo. Pangako tay, na mag-aaral ako na mabuti para pag nakagraduate na ako, magnenegosyo tayo. Yung katulad nito, catering po. Hindi ba mahal yun, Nak? Mahal. Kaya nga po mag-iipon muna ako. Magtatrabaho ako sa private company. Tapos saka natin tutuparin yung pangarap natin. Ano't ano man na mangyari sa hinaharap, tandaan mong ngayon pa lang, proud na ako sa iyo, anak. Alam ko naman po yun, tay. Pero syempre, gusto ko pa rin umasenso tayo para hindi na tayo kapusin sa pangangailangan natin. At para hindi na rin po kayo lagi nag-aaway ni nanay. Gusto ko po kayong tulungan sa pagtatrabaho. Ito pa lang ang pag-working student mo, malaking gaana sa amin. Pero sana, wag mo masyadong madaliin ang pagtatrabaho at pagkita ng pera. Kasi habang buhay ka naman magkatrabaho, lalo na kapag nakagraduate ka na. Sa ngayon, pag-aaral mo muna ang pagtuunan mo ng pansin, Nak. Opo, tay. Tatandaan ko po yan. Kayo po ni nanay ang inspirasyon ko. At kayo rin ang kapatid mo ang inspirasyon ko, Nak. Ay, minsan naisip ko,
Siguro mabait ako sa nakaraang buhay ko. Paano niyo po nasabi? Kasi binigyan ako ng Diyos ng 2 mababait at matatalinong anak. Kayo ang kayamanan ko sa buhay na to. Tatay talaga? Mabait pa rin naman po kayo hanggang ngayon eh. Kaya nga marami kayong kaibigan, marami kayong kasundong tao. Pero sabi ng nanay mo parang nasobrahan daw ako sa pagiging mabait. Kasi madalas na raw akong naaabuso. Hindi naman po talaga mawawala yung mga mapang-abusong tao. Pero kung ang gusto nyo lang eh tumulong sa kapwa nyo, wala pong masama dun. Siguro, madala na lang kayo kapag inabuso kayo ng tao kahit na 1 beses pa lang yun. Ganyan nga yung ginagawa ko. Para di na rin kami madalas nagtatalo ng nanay nyo. Alam ko naman po na ginagawa nyo lahat para hindi na kayo lagi nag-aaway ni nanay. Oo. Kaya pasensya na kayo kung minsan naririnig nyo pa yung pag-aaway namin. Wala naman pong perpektong pamilya, Tay. Kaya ayos lang po yun. Kain na po kayo. Alam ko kanina pa kayo nagugutom. Sige nak. Pero ikaw ba kumain na? Opo, kanina pa po. Balik lang po ako dun sa mga kasama ko kasi kailangan na namin magligpit. See you later, Tay. Aminin ko na gumaan yung nararamdaman ko ng oras na yon matapos naming mag-usap ni Elsie at masaya ako na meron akong anak na katulad niya. Sabi nga nila higit pa sa anumang yaman sa mundo ang pagkakaroon ng mabuting mga anak kaya araw-araw kong pinagpapasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng pribilehiyo na maging isang ama. Simula noon ay naging magkatulong kami ni Elsie sa paghahanap buhay para sa aming pamilya. May mga pagkakataon na hindi na siya humihingi sa akin ng baon dahil may kinikita naman siya kahit papaano mula sa pagsa-sideline niya, Papa Dudut. Kaya lang kung gaano kaayos ang relasyon ko sa mga anak ko ay siya namang magulo sa amin ng misis kong si Janice. Bukod kasi sa lagi naming pagtatalo dahil hindi daw sapat ang perang inuuwi ko sa bahay namin, nahuli ko siyang may ka-text na lalaki sa cellphone, Papa Dudut. Yun ang dahilan kung bakit hindi na niya naaalagaan ang bunso naming anak kaya madalas siyong nagkakasakit. Katuwiran sa akin ng misis ko ay nagsasawa na raw siya sa buhay namin kaya gusto na niya kaming iwanan, Papa Dudut. Ayoko na sa pamilyang to. Gusto ko na umalis. Janice naman! Ano ba pinagsasabi mo? Hindi ka ba makahalata? Sawang-sawa na ako sa pagiging mahirap natin, Manny. Ayoko na ng buhay natin. At saan ka pupunta kung aalis ka? Sige nga! Doon sa ka-text mong lalaki? Ha? Tama ako, no? Sasama ka sa lalaking yon. Ano naman kung sasama ako sa kanya? Iiwan mo kami ng mga anak mo? Bakit hindi? Puro na lang naman kayo sakit sa ulo. Puro lang naman kahirapan na papala ko sa inyo. Lalo na sa'yo, Manny. Sana talaga di na lang ako nagpakasal sa'yo Huwag mo namang sabihin yan. Baka marinig ka ng mga anak natin. Wala akong pakialam kahit marinig nila ako. Bakit nahihiya ka ba? Ayaw mo malaman kung gaano kapulpul ang tatay nila? Sumusobra ka na sa mga sinasabi mo sa akin, ha? Tama lang naman yung mga sinabi ko, Nasasaktan ka? Kasi totoo. Pulpul ka. Wala kang kwentang padre de pamilya. Tumigil ka na! Ano gagawin mo sa akin? Sasaktan mo ko? Sige, subukan mo. Subukan mo para ipabarangay kita. Nay? Tay? Ano po nangyayari dito? Yung tatay mo, sasaktan ako. Tay, totoo po ba yun? Hindi totoo yun, nak. Ano ba pinagsasabi mo? Ginawa mo pa akong bayolente sa harap ng anak natin. Bayolente ka naman talaga. Kunwari ka pang mabait. Nay, bakit pa kayo ganyan kay tatay? Ano bang kasalanan niya sa inyo? Kasalanan niyang mahirap lang siya. Ayaw tuloy, damay tayo. Lalo na ako. Kaya ayoko na dyan sa tatay mo. Iiwan ko na kayo. Nay, nasisiraan na ba kayo ng ulo? Siraulo na ako, siraulo. Mahiya nga po kayo. Gusto niyo kaming iwanan kasi hindi maibigay ni tatay ang luho niyo? Hindi niya naman po tayo pinababayaan Hindi nga. Pero kulang na kulang yung perang binibigay niya. Masyado lang po kayo mapaghanap, Nay. Hindi kayo marunong makontento. Anong sinabi mo? Bawiin mo yun, Elsie. Hindi ko po babawiin yon kasi totoo naman yung sinabi ko. Bakit? Masama na ba maghangad ng magandang buhay? Hindi po.
Pero maaatim niyo ba talaga kaming iwanan para sa magandang buhay na sinasabi niyo? At gaano kayo kasigurado na magiging maganda nga ang buhay niyo? Ano ibig mo sabihin? Kasi baka makarma kayo sa gagawin niyo sa pamilya niyo. Ngayon, kung ayaw niyo pa rin magpaawat, bahala na po kayo. Hindi naman namin kayo mapipigilan eh. Matanda na kayo. Elsie, tama na yan. Janice, huwag mo kaming iwanan ng mga anak mo. Nakikiusap ako sa'yo. Kahit alang-alang sa mga anak natin. Hiyang-hiya kami noon kay Elsie dahil kailangan pa niyang pumagitna sa away naming mag-asawa para lamang tumigil kami, Papa Dudut. Aaminin ko na kapwa kami nadala sa aming mga damdamin ni Janice kaya kung ano-ano ang mga masasakit na salita ang nasabi namin para sa isa't isa. Kahit ako ay hindi ko nakilala ang sarili ko sa paraan ng pananalita sa aking asawa. Kaya noong ma-realize ko yun ay humingi kaagad ako ng dispensa kay Janice at sa anak namin. At tila maging si Janice ay tinablan din sa mga sinabi ni Elsie kasi tinigilan na niya ang pakikipag-usap sa lalaki niya. Hindi niya rin kami iniwan tulad ng sinabi niya kaya naman kahit papaano ay nakahinga ako ng maluwag. Ayokong magkaroon ng broken family ang mga anak ko dahil naranasan ko ang hirap na mawalan ng ina. Iniwan kasi kami ng nanay namin noong araw at sumama siya sa ibang lalaki. Kaya nga kahit masakit ay gusto ko pa rin isalba ang pagsasama namin ng misis ko. Pero noong unti-unti nang umaayos ang lahat sa aming pamilya, ay saka naman kami binigyan ng matinding pagsubok na masasabi kong nagpaguho sa mundo ko bilang isang ama. Isang araw ay nakarating sa akin ang balita na nasagasaan ang bunso namin habang naglalaro sa kalsada. At wala na po itong buhay nung sinugod sa ospital, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Galit na galit ako kay Janice dahil pinabayaan niya ang anak namin. Pero noong makita kong maging siya ay nagluluksa sa pagkawala ng aming anak ay napagtanto ko na hindi patas na isisi ko sa kanya ang lahat. Aksidente po ang nangyari at walang may gusto. Mabuti na lamang at nakipag-areglo ang nakasagasa sa anak namin at tinulungan kami sa mga gastusin mula burol hanggang sa pagpapalibing. Kaya lang ay sobrang sakit na mamatayan ng anak, Papa Dudut. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy ang buhay namin at may punto na naging malamig ako kay Janice. Inabala ko sa pagtatrabaho ang sarili ko para maitaguyod ang pag-aaral ni Elsie at lumalaki kasi ang mga gastusin niya sa kolehiyo at kailangan niyang mag-focus sa pag-aaral niya. Kaya ako na mismo ang nagsabi sa anak ko na tumigil na muna sa mga sidelines niya at ako na lamang ang magtatrabaho. Paraan ko na rin yon para mas maging laging abala nang hindi ko laging naiisip ang pagkawala ng bunso namin. Isang gabi ay kinausap ako ni Janice, Papa Dudut. Manny, umiinom ka na naman. Bakit? Aawayin mo na naman ako? Hindi naman sa ganun, pero nag-aalala lang kasi ako sa'yo. Lagi ka na lang umiinom eh. Hindi pa naman sanay yung katawan mo sa alak. Hayaan mo na lang ako. Kasi pag lasing ako, mas madali akong makalimot. Mas madali kong nakakalimutan yung pagkawala ng bunso natin, Janice. Pero sa ginagawa mo, baka ikaw naman yung magkasakit. Paano na lang kami ni Elsie? Wow ah. Ngayon may pakialam ka na rin sa akin bigla. Manny naman. Baka nakakalimutan mo. Nakamuntik mo na kaming iwanan at ipagpalit dun sa kabit mo. Wala na kami. Tinapos ko na yung relasyon namin kasi naisip ko na mas mahalaga kayo ng mga anak mo sa akin. Kayo yung pinili ko. Huli na. Kasi wala na yung bunso natin. Alam ko. At hindi ko rin mapigilang sisihin ang sarili ko sa nangyari. Naisip ko na baka karma ko to kasi nagawa kitang lukuhin noon eh. Tapos
Naisip ko pa na iwanan kayo para lang sa pesteng pangarap ko na umasenso at guminhawa ang buhay. Ang sama-sama kong ina, kaya kinuha sa akin yung anak ko. Manny, patawarin mo ko. Patawarin mo ko. Ano ba yung ginagawa mo? Bakit ka lumuluhod? Kasi ang laki-laki ng kasalanan ko sa inyo. Lalo na sa iyo. Hindi ko tinapad yung pangako natin sa harap ng Diyos na magsasama sa hirap at ginawa. Masyado akong naging mahina at nagpadala sa tukso. Tumayo ka na nga dyan. Halika, maupo ka sa tabi ko. Sana ako na lang yung nawala imbis yung bunso natin. Huwag mong sabihin yan. Kailangan ka pa namin ni Elsie. Hindi pwedeng pati ikaw mawala rin. Pero pakiramdam ko wala akong kwentang ina. Ay, wala namang perpektong magulang. Kahit ako, pakiramdam ko, wala rin akong kwentang ama. Kasi hindi ko kayo maiahon sa kahirapan. Pero laging pinapaintindi sa akin ng mga anak mo, lalo na si Elsie, na hindi masamang maging mahirap basta nagsusumikap. Kaya nga kahit paano gumagaan yung loob ko at mas lalo akong nagiging porsigido sa trabaho. Nakikita ko naman yung pagsisikap mo para sa pamilya natin Pero naging makasarili ako. Hindi ko inisip yung hirap mo kasi mareklamo akong asawa. Imbes na tulungan at suportahan ka, minaliit kita. Pati na rin yung mga trabaho mo na kung tutuusin marangal at disente. Oo, aaminin ko na nasasaktan ako pag nakakarinig ako ng hindi magagandang salita galing sa'yo. Pero hindi ko na yun masyadong iniisip. Kasi kung magpapaapekto ako dun, baka lalo lang akong panghinaan. Tsaka nakaraan na yun Ang mahalaga yung ngayon. Yun bang magkakasama tayo? Pangako babawi ako. Gagawin ko lahat para maging mabuting asawa sa'yo at nanay kay Elsie. Patawarin niyo lang ako. Hindi naman kami galit sa'yo. Hindi ka rin namin sinisisi sa pagkawala ng bunso natin. Aksidente ang nangyari. Walang may gusto nun. Siguro sa ngayon masakit pa rin at mahirap tanggapin kaya ganito yung nararamdaman ko. Pero alam ko na darating yung araw na matatanggap ko rin. Natin. Tama ka. Lagi ko ang pinagdarasal sa Diyos na sana tulungan niya ako na maging mabuting tao para maalagaan ko kayo ni Elsie. Ayoko na ulit mawala ng mahal sa buhay. Ganon din yung nararamdaman ko. Hindi kita kayang mawala. Kaya matagal na kitang pinatawad. Mahal ko si Janice. Siya pa rin ang babaeng pinakasalang ko noon sa huwes at nanay ng mga anak ko. Kaya nga kahit nagkasala siya sa akin at masama ang loob ko sa kanya, ipinatawad ko pa rin ang misis ko. Hindi ako yung tao na kayang magtanim ng galit para sa mga mahal ko sa buhay. Kaya kahit na mahirap ay nagtiwala akong muli sa asawa ko at nakikita ko naman na nagbabagong buhay siya at hindi na siya yung katulad ng dati na mareklamo at mapaghanap ng mga bagay na wala sa amin. Nagtitiis na rin siya at tinutulungan ako sa pagtataguyod sa aming pamilya. Kaya naman masaya na rin ako, Papa Dudut. Hindi nga nagtagal ay natupad ang matagal ko ng pangarap sa buhay. At yon ay noong nagtapos sa kolehiyo si Elsie. Ako ang kasama niyang umakyat sa entablado para sabitan siya ng medalya noong graduation niya. At masasabi ko, Papa Dudut, na isa yon sa mga pinaka hindi ko malilimutang alaala sa buhay ko. Pangalawa sa araw na isinilang siya. Proud ako sa anak ko kasi nagbunga na rin ang pagsisikap niya. Hindi ko inobliga si Elsie na tumulong sa amin ng nanay niya pero siya ang nagsabi sa amin na hindi niya kami pababayaan. Kaya nga noong nakapagtrabaho na siya ay binigay niya sa amin lahat ng unang sweldo niya. Pero tinabi namin yon ni Janice sa loob ng 8 taon. Alam kasi namin na may mga importanteng pwedeng paggamitan ng pera pagdating ng tamang panahon.
Ano pong lasa? Masarap po ba? Oo, masarap. Grabe, husay mo na magluto, nak. Siyempre, mana po ako sa inyo eh. Napapansin ko, dumadami yung mga putahe na kaya mong lutuin ah. Siguro mag-aasawa ka na no? Grabe si tatay. Mag-aasawa na agad? Bakit? Hindi ba? Tagal nyo na rin ng boyfriend mo, di ba? Opo, pero hindi pa po kami magpapakasal. Ayos lang naman sa amin kung gusto mo nang lumagay sa tahimik, nak. Kaya na namin ng tatay mo yung mga sarili namin. Tama ang nanay mo. Tsaka boto kami dun sa boyfriend mong yon. Mabait, magalang, at nakikita namin na mahal ka. Salamat po, tay. Pero hindi pa nga po kami magpapakasal. Hindi pa nga namin naisip yon. Bata pa po kami. Bata pa ba yung 26? Opo. Tsaka marami pa po akong pangarap na gustong tuparin, Nay. Isa na po dun yung negosyong gusto kong itayo para sa pamilya natin. Tay, tandaan niyo pa po ba yun? Negosyo? Opo. Yung gustong-gusto kong negosyo na pinag-usapan natin noon. Yung catering service? Opo. Matagal ko na po yung pinag-iipunan. Suportado din po ako ng boyfriend ko sa plano kong yon. Pero nak, hindi ba yun mahirap? Baka kasi marami kang gastusin. Opo, pero desidido na po ako, Nay. Tsaka pwede naman tayo mag-umpisa sa maliit hanggang sa lumaki na yung negosyo natin eh. Kaya lang baka mahirapan po ako kung ako lang. Kaya nga po gusto kong hingin ng tulong nyo para sa family business nating to. Aba, ayun lang ba? Walang kaso sa akin, tutulong ako. Ikaw ba, mahal? Tinatanong pa ba yan? Siyempre tutulong din ako. Pero paano po yung trabaho nyo sa construction? Tungkol doon, nag-usap na kami ng nanay mo. Magre-resign na ako. Talaga po, Tay? Oo. Alam ko naman na matagal mo na akong gustong umalis doon. Ako lang yung makulit kasi ayoko na ikaw lang yung nagkatrabaho sa pamilya natin. Ayoko na suluhin mo yung mga gastusin sa bahay natin. Pero pinaintindi sa akin ng nanay mo na pwede pa naman akong gumawa ng ibang trabaho na hindi naapektuhan yung kalusugan ko. Mabuti naman po nakinig din kayo kay nanay. Ang tagal ko rin bago yan nakumbinse. Ewan ko ba naman sa tatay mo? Mabuti sana kung hindi hinihika. Wala naman yung sakit niyang yun dati. Tumatanda na kasi ako, mahal. Tapos mabigat na rin yung trabaho namin doon kaya ayun, humina na katawan ko. Ayoko naman magkatotoo yung minsang pinanakot ng nanay mo sa akin na baka magkasakit ako ng malala kasi hindi ako nakinig sa kanya. Hoy, hindi yun panakot. Oh, sige na, hindi na. Masaya ako, Tay. Kasi hindi na ako mag-aalala sa inyo na baka mapano kayo kapag nandun kayo sa site. Pero maninibago ako kasi sanay sa trabaho tong katawan ko eh. Marami naman tayong pwedeng gawin dito sa bahay. Maraming kukumpunihin dyan, oh. Sa bagay, medyo marami na ring sira ang bahay natin. Nung nakaraan ngang umulan may tumulo dun sa bandang kusina. Konting ingat naman, Manny. Nag-iingat naman. Kaya nga ayusin ko na yung tumutulo dun sa kisame. Basta, Tay, tulungan niyo po ako sa plano kong negosyo, ah. Kasi kapag pumatok yon, pwede na tayong makaipon para makabili ng bahay na masasabi nating atin talaga. Oo naman, nak. Maaasahan mo kami dyan ng nanay mo. Idinagdag namin ang perang inipon namin mula sa mga sweldong ibinigay sa amin noon ni Elsie Papadudut. Labis po yung ikinagulat ng anak namin kasi hindi niya akalain na may tinabi kami mula sa mga perang ibinigay niya. Naging sapat po ang halagang yon kasama na yung inipon niya para masimulan namin ang pangarap naming catering business. Nung una ay nagsimula lamang kami sa mga paluto, kami ng asawa ko ang naging punong abala sa mga pa-order na yon hanggang sa tuluyan na ring nag-resign sa trabaho niya si Elsie pagkalipas ng 2 taon. Doon na po niya kami tinulungan ng nanay niya. Unti-unti pong lumaki ang negosyo namin, nag-umpisa sa maliit, kaya naman masaya kami. Bagaman may mga panahong humihina ang kita namin lalo na noong pandemic ay hindi po kami sumuko. Hindi nagtagal ay nalagpasan namin ang mga pagsubok na yon kaya mas lalong umunlad at pinagpala ang munti naming negosyo. Yun din po ang dahilan kung bakit nakapagpundar na kami ng sariling bahay at sasakyan. Malayo na kami sa dati naming pamumuhay na isang kahig at isang tuka. Pero hindi pa rin po namin nakakalimutan ang magpakumbaba.
Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat po kung sakaling mapili po ninyong i-area ang Barangay LS sa ang aming kwento sa inyong programa. Sana'y nakapagbigay ako ng inspirasyon sa mga kabarangay natin. God bless and more power po sa inyong programa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Manny. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever.